Psalm chapter 8 verses 3 to 4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang intelligent design. At ang una pong katuroan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay fine-tuning of creation na reflects intelligent creator. Kagaya pa ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo kanina o sa ating daily devotion na kung merong watch, syempre may watchmaker. Kung merong creation, syempre may creator. Ang fine-tuning ng creation po ay tumutukoy po sa sobrang eksaktong pagka-design ng lahat ng bagay na nakapalibot sa Earth o sa mismong universe, mula po sa gravitational force, dun sa structure ng atom, electrons, and protons, and hanggang sa hangin na ating nilalanghap, pati po yung araw na iniikutan ng ating mundo, pati yung pagkabuo ng mismong DNA ng isang nilalang o nating mga tao, kasi tayo po ay binubuo ng parang pile of DNA. Kaya imposible talagang coincidence lang ang lahat o walang creator o nagsimula lang tayo sa isang pagsabog na parang walang sinimulan, di ba? Kung isipin natin ganun, nag-start o dapat may start yung ating universe o lahat ng bagay na iniikutan ng ating mundo. Kaya hindi po ito resulta ng tsamba lang o accident. Kaya makikita po natin na may isang matalinong nilalang, which is our God, na siyang nag-aayos o nagsasaayos sa lahat ng yon. So, o lahat ng creator ng lahat ng yon. Sorry guys, medyo na ako, inaantok na kasi time check 3:01 na. So ayan, ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay life complexity is divine purpose. Ang buhay po nating mga tao ay hindi simpleng bagay. Kahit po sa loob lamang ng ating katawan, kung paano tayo gumagawa o kung paano gumagawa yung ating mga puso, kung paano nag-function yung ating mga utak at iba-iba pang mga organs na sabay-sabay pong nagtatrabaho sa ating katawan. Ito po ay nagpapakita ng sobrang complex na design. Hindi ito tsamba lang o hindi ito parang aksidente lamang. Hindi lang basta complicated. Ito po ay may purpose o may layunin. Kaya sa gitna po ng complicated nating emotion, relationship, at buhay, alam natin na hindi yun lahat aksidente. May plano to po ang ating Panginoon Diyos sa atin. Kaya kahit gaano po kahirap ang ating mga buhay, meron pa rin direksyon at dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. Kung bakit niya tayo ginawa. Kung bakit niya hinayaan na mag-exist tayo sa kanyang creation. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay intelligent design glorifies intelligent designer. Balik po tayo sa buwan tsaka yung mga stars ng ating kalawakan o ating universe. Napakagandang image po. Kung makikita pa natin dun sa James Webb, kung alam niyo po yung James Webb, yun po yung napakalaking camera sa ating space ngayon na umiikot sa gravitational force ng Earth ngayon. Kaya kung makikita nyo yung mga images na makukuha nun, sobrang ganda. Sobrang ma-realize mo sa sarili mo na grabe yung creation, Lord. Work of art, o kung sa mga artist ay obra maestra. Yung ating kalawakan po, yung ating galaxies, kahit mismo tayo mga tao, especially tayo mga tao, ay obra maestra ng ating Panginoon Diyos. Kaya parang may maingat po na gumawa sa atin at may galing, syempre yun yung ating Panginoon Diyos. Katulad po ng isang obra maestra, yung isang masterpiece ay laging nagpapatunay kung gaano kagaling yung gumawa na ito. Ganon din sa creation, ganon din sa kung ganon natin mag-glorify yung ating Panginoon Diyos by appreciating what He made o what His creation, what the result of His creation, kung gaano kaganda lahat ng naging resulta ng kanyang mga nilikha. Kapag napagmasdan po natin yung kalikasan, kahit hindi na sa universe, hindi na sa stars, kahit dito lang sa Earth, dito pa lamang, kaya nga sinabi ni Pastor Russell Ocampo, parang kung ikukumpara tayo sa
Milky Way pa lamang, hindi pa kasama yung ibang galaxies, ay parang dust lang tayo o parang alikabok lang. Pero kung titignan mo sa Earth pa lamang, sobrang dami mo nang matatanaw na napakagandang creation, di ba? Grabe, naisip yun lahat ng ating Panginoon Diyos na tawag dito, basta wala akong speechless ako sa creation ni Lord. Sobrang appreciated ko and sobrang nag-glorify, basta lahat ng glorify para sa kanya. Ayun, ito ay hindi lang nakakamangha. Katulad po ng reaction ko ngayon na hindi lang speechless, kundi nagpupuri po, nag-glorify ko ang ating Panginoon Diyos by appreciating His creation. Yung design po ng Earth, parang sinisigaw po na may gumawa sa amin. May creator kami. At siya ay dakila. And ayun, until now speechless pa rin ako kasi ang dami kong realization dito sa ating daily devotion o sa ating topic ngayon. Mas na-appreciate ko lahat yung kahit yung paggising ko sa pang-araw-araw. Though dati, yes, na-appreciate ko, pero by this topic, mas hinighlight ni Pastor Russell Ocampo na grabe pala yung obra maestra natin Panginoon Diyos. Kahit hindi lang sa Earth, kahit hindi lang sa galaxies, pati mismo sa Earth, yung pagsikat ng araw, yung kalikasan, kung gaano kaganda nagpa-function yung bawat isa, yung animals, yung human beings, etc. lahat ng yun. Sobrang appreciate ko ngayon dahil sa ating topic ngayon. And wala na akong may add. Sorry dahil medyo latang ako ngayon dahil inaantok na. And maraming salamat and God bless. Amen.